Okay, hi guys, this is Kuya Ben Crypto again. So, nasa part 3 na tayo ng training courses natin. So, sa part 1, diniscuss ko yung introduction about dun kung ano ba yung mga kailangan nating malaman or idea about sa market. And then, sa part 2, ito naman yung strategies na sa trading and investing. So, kung hindi mo pa ito napapanood, I highly suggest na panoorin mo muna yung part 1 and part 2 ng training course natin para mas maintindihan mo kung ano ba yung dinidiscuss ko ngayong part 3. So, in this video, pag-uusapan natin is financial market and trading instrument. So, dito, as a beginner, ano ba yung mga kailangan nating malaman? As a beginner, ano ba yung mga fundamentals na kailangan natin sa financial market and trading instrument. So, let's start. So, financial instrument. Ano ba yung financial instrument? So, financial instrument daw is a tradable asset or contractual agreement that represents a claim on ownership, creditorship, or other financial rights. So, example is yung stocks, which is yung equity. Sa bonds naman, yung debt. Yung currencies, forex, derivatives, ito naman yung options and futures. Commodities, ito yung gold, oil, and other example pa. So, cryptocurrencies, ito yung mga coin na ginagamit natin sa crypto, which is yung Bitcoin, Ethereum, and other coin. So, ito yung mga bagay na may value and pwede nating ipalit sa pera. Like ng mga gold, nga, yung silver, even nga yung documents. Nakakatunayan na sa'yo yung isang business or other property. So, kung mapapansin nyo, napakalawak yung sakop ng financial instrument. So, ngayon, saan ba dito papasok yung cryptocurrency? So, si cryptocurrency kasi is matuturing na bagong digital asset. Ito is isang type ng financial na umiikot sa internet. So, ngayon kasi, madami yung hindi nakakaalam kung bakit ganun kahalaga yung pagkaka-invento ng crypto. Hindi kasi siya ordinary cryptocurrency lang na centralized. So, as a beginner, may mga tanong tayo kung ano ba yung mga kailangan nating malaman. So, meron tayong mga kailangan malaman as a beginner, lalo na sa cryptocurrency. So, siguro dito gagawa ako ng separate video para mas maintindihan nyo kung ano ba talaga yung mga sinasabi ko. So, focus muna tayo dito sa topic natin. So, next naman natin is yung mga type ng market na pwede tayong mag-trade. So, makikita natin dito sa mga trading platform. So, makikita natin yan, mga yan. So, bibigyan ko kayo ng overview kung ano ba yung mga to. Para magkaroon tayo ng idea. Kasi normally, yung mga newbies trader, yung mga newbie na traders, hindi nila alam to eh. Ang usually kasi na ginagawa nila is maglalagin lang yung mga yan. Tapos, magti-trade. Tapos, exit na. Pero kung tatanungin mo sila kung ano ba yung spot market, derivatives, yung mga basic fundamentals, hindi nila alam. Kasi karamihan talaga sa mga beginner is walang proper understanding kung ano ba yung trading. Kaya I highly suggest na panoorin nyo to, tapusin nyo yung training course natin. Kasi dito, mas magiging better kayo eh. Mas magiging maganda yung foundation nyo sa trading. So, hindi kayo yung papasok lang kayo sa platform, tapos magte-trade kayo, tapos exit na. So, isa pa is, libre lang naman to eh. Wala naman kayong gagawin eh. Wala kayong ibang gagawin. Makikinig lang. So, ang sa akin lang naman, support nyo lang naman yung social media ko. So, yun lang. That's okay na. Okay na ako dun. So, next natin is spot market. So, ano ba daw si spot market? So, spot market refers to the place where financial instruments are traded for cash for immediate delivery. Asset traded in the spot market included commodities, currencies,
and securities. Deliver occurs when buyer and seller exchange cash for financial instrument. So, meaning, ito yung financial instrument na kapag nagtitrade ka ng isang asset, makukuha mo din kaagad. Or, ito yung tinatawag natin na immediate delivery. So, isang example natin dito is yung Forex market. Kasi dito, nakikipagpalitan ka ng pera like ng USD, pounds, and peso to Canadian dollar, and every money na pwede mong pagpalitin. So, spot market, makikita rin natin dito yung mga katulad na sa cryptocurrency, kung saan ba't pwedeng mag-trade ng iba't ibang uri ng cryptocurrency like nung ETH to BTC, and ano pa ba? Pwede ng BTC to ETH. So, for example nga ito, kung meron kang Bitcoin, tapos gusto mong bumili ng ETH, or gusto mong mag-hold ng ETH, ang financial instrument na kailangan mo is spot market. So, ipapalit mo lang yung Bitcoin mo sa ETH. So, anong gagamitin mo? Tulong nung spot exchange. And pwede mo siyang i-withdraw easily. So, ganun lang kasimple. Si spot market is recommendable para sa mga beginners. Bakit? Kasi sa part 5, ituturo ko sa inyo yung mga galawan sa spot market. So, bali dito, ang ipopokus muna natin is yung spot trading. Kasi kapag nagamay mo na siya, madali ka nang makapag-adapt sa ibang instrument ng trading. So, next natin is margin trading. So, margin trading involves borrowing money from a broker to purchase securities, essentially leveraging your investment by using borrowed funds in addition to your own capital. This allows you to control a larger position than you could with your own funds alone, potentially amplifying both profits and losses. So, ito yung method ng pagtitrade na pinapayagan ng isang trader na manghiram ng dagdag puhunan para makapag-enter ng mas malaking position sa trade. So, meaning, maliit lang yung capital mo, magkakaroon ka pa din ng chance na makapag-trade ng mas malaki sa account balance mo. Ang margin trading is not advisable for beginners. So, sa mga beginners, mas maganda wag nyo munang subukan to. Pwede kasi ito sa mga matatagal na nagtitrade or sabihin na nating experienced trader. So, mas maganda mag-focus muna tayo sa spot. Yun lang. Next is derivatives market. So, the derivatives market is a financial marketplace where contracts like futures and options are traded with their value derived from an underlying asset. These contracts are used for various purposes, including hedging, speculation, and leveraging position. The market is not a single physical location but rather a network of exchange and over-the-counter or OTC transaction. So, ito naman yung financial asset na nagbe-base yung ibang bagay. Mga example nito is yung stocks, bond, commodities, market index, and cryptocurrency. Normally, ito yung mga contracts between multiple parties. Bali, yung mga derivatives kasi, ito yung mga future contracts, options, and swaps. Ito din yung isa sa pinakamalaking market financial sector. Ngayon, madami na sa platform ng cryptocurrency ang may derivatives like ng futures and option. So, sa futures, future contracts, ang ginagawa dito ng mga traders is mag-speculate ng possible
future price ng isang asset. Tataas ba siya or bababa? Yung mga traders kasi, makakagawa sila ng pera, tumaas man or bumaba yung price ng asset. Bakit? Basta alam nila or alam mo na tama yung future assumption mo. Dito may tinatawag tayong in long position or in short position. So, ano ba to? So, kapag sinabi nating long position, ang isang trader is nag-expect na tataas yung value or price ng market in future. Kapag short position naman, ang isang trader is nag-expect na bababa ang value or price ng market in future. So, ayun yung sa future contracts. So, next naman is option contracts. Ang difference naman niya sa future is ang isang trader is may karapatan siyang bumili and pagbenta pero hindi siya obligado na gawin to. Meron siyang option to say yes or no. Meron tayong dalawang uri ng option contract, which is yung call option and put option. Si call option, isa sa kumbaga parang naniniwala siya na tataas ang price ng asset sa future. And si put option naman, siya naman yung naniniwala na bababa yung price ng asset in future. So, as a beginner, hindi tayo magpo-focus sa futures and option. So, sa susunod na natin yan, para kasi tayong sanggol pa lang. So, parang ang sanggol pa lang, hindi ka pa makakatakbo kung hindi ka pa marunong lumakad. So, step by step lang muna tayo. Ang pinaka simula kasi is spot trading talaga. Kasi kapag nagamay mo na to, and magaling ka na mag-technical analysis, then pwede ka na mag-jump sa future and option trading. So, basta tatandaan lang natin na matagal ang learning curve bago tayo maging profitable trader. Pero tatandaan din natin na depende to sa determination mo. So, kung paano mabilis matuto. Kasi kapag pinokus mo naman to, for sure, ilang months lang, magaling ka na mag-trade. Pero sabi ko nga, bihira yung ganun. Kasi kung hindi mo ipopokus, hindi ka matututo kaagad. So, depende sa passion. Passion and determination. Basta, ang importante, hindi ka nagmamadali. Dahan-dahan lang. So, step by step lang. Huwag mo isipin yung mga magagaling na traders. Kasi, yung mga yan, dumaan din yan sa ground. So, hindi yan pumasok na magaling kaagad. Nag-aral din yung mga yan. Nag-sacrifice din yan ng time. So, ayun lang. Ayun lang naman yung part 3 natin. So, this is our part 3 ng training course. So, I hope may natutunan kayo ulit. So, see you on next video, which is part 4. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.